Yan. At napakadaming tubig. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay from Vlog nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. For today's video mga ka-hybrid, at finally ay kami po ay nag-harvest na nitong super hybrid rice na Bigante Plus. At yung next na video natin ay yung Love 777 ng Leeds Agri. At finally ay maganda ang panahon ngayon mga ka-hybrid. Ay best timing talaga na kami po ay mag-harvest na nitong aming tanim na hybrid rice dito po sa aming demo farm na dalawang hybrid rice na malalakas po umani. Yan po. At malakas din po sa hangin. Yan po ay ang aking naobserba dito po sa dalawang hybrid rice na aming itinanim. Ay dumaan yung dalawang bagyo. Itong si Bagyong Enteng, Bagyong si Hiner. Ayan po. At walang masyado natumba. Lalong-lalo na po dun sa aming tanim na Love 777 ng Leeds Agri. Yan pong katabi ay medyo sariwa. Pero ay ilalagay ko na po dyan yung video na yon na aming pag-harvest dun sa Love 777 kasi mahaba po yung naging video ko doon, kaya pinaiksi ko na lang po at dilapat ko na po sa isang video na to para po ay makita nyo yung actual na aming pag-harvest dito po sa dalawa po naming hybrid rice na aming pong tinanim wet season. Yan po mga ka-hybrid. So you can see ay medyo sariwa pa. Ay mas lalo na po yung Love 777 naming hinarvest, kasi yung hinarvest namin yung Love 777 ay parating kasing ito si Hiner, kaya kaysa dumaan tong Hiner ay hinarvest na namin ng mas maaga, kaya lang sariwa pa. So kailangan buo talaga yung decision mo talaga na kahit sariwa pwede nyo pong i-harvest na. So wala namang pumawala. So ayun, hinarvest na nga namin yung Love 777, pero mas ito yung Bigante Plus kasi itong aming tanim ay mas medyo mas madilaw po ito compare po sa Love 777. So ang price po nito na aming napagkasunduan dito ay 19 lamang po dito po sa Bigante Plus, dahil bumababa po yung presyo itong mga hybrid rice, pati po yung mga inbred rice. Doon po sa tanim naman namin na Love 777 ay umabot po ng 20.50. Yan po yung aming napagkasunduan doon sa, although meron po kasi kaming source na napagbebentahan na talagang ang kung sa iba talaga yan yung Love 77 ay mabibili lamang po ng yan ng 17 to 18 lamang, kasi mababa na. Hindi katulad dun sa city namin ay kami po yung pangalawa naka-harvest na, so parang mas mahal pa yung presyuhan nung inbred na yun na city. Pero yung timing kasi ng panahon ay depende kasi yan mga ka-hybrid. So talaga pagka nag-uulan, nagbabagyo, nangingitim ang mga palay, walang masyado nagbibilad, kaya yan po yung isa sa mga naging cause ng pagbaba po ng ating mga palay, no? So 19 at saka yung 20.50, okay na po yung goods na po yung mga ka-hybrid. So at least na-chamba namin at hindi po natumbad bago pa dumating itong si Bagyong Hiner. Yan po ay yung bagyong si
Enteng, yung Love 777, hindi ko na po kasi naipakita. So ayun, makikita nyo naman dyan yung crab standing, as in nakatayo pa. Talagang matindi yung kanyang crab standing, around percent, siguro mga 85%. May mga part na tumba, pero ang ginawa namin, tinalian na po namin yung bago pa yung malalakas na hangin, no? So kasi halos napakadaming tubig. Kahit anong gawin namin na pag yung bawas namin ng tubig, ay talagang ulan ng ulan, dagdag pa rin ng dagdag, andun pa rin yung tubig. So ginawa namin, tinalian na lang namin para hindi po mababad. So yun po yung isa sa mga ikalulugi ng ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers. Kaya po buwababa po ang presyo ng palay ngayon dito po sa merkado. So yan, so meron ako yung mga papakita dyan, yung mga hanggang dulo po, panoorin nyo po ito. Doon ko po i-reveal yung mga ilan po yung aming na-harvest dito po sa tatlong aming variety na aming itinanim na C18, Bigante Plus, at yung Love 777 ng Leeds Agri. So ilalagay ko po dyan, mga ka-hybrid, yung mga contact details kung gusto nyo pong umorder ng Love 777. Talagang napakalupit po nitong hybrid rice na to. So inire-recommend ko po ito na itatanim ninyo itong darating na dry season. Kahit din ito pong Bigante Plus, kahit din po ito sa 18, no? Yan po mga tatlong variety na yan na pwede nyo pang itanim na itong darating na dry season. So sa mga nagtatanong din, mga ka-hybrid, kung paano po makaka-order ng ganitong hybrid rice na Love 777 at yung Bigante Plus. Minsan kasi sa ating mga hybrid, at hinihingi ko po sa inyo konting pasensya. Pakitingin po yung aking YouTube channel, tapos meron po kayo makikita dun sa aking channel na video, tapos short, tapos playlist, tapos community. Dun ko po nilagay yung at pinost yung Leeds Agri na pwede nyo po makontak. Pero ilalagay ko rin po yung ibang contact person dyan po sa aking description, yung mga po pwede nyo pong kontakin. Tapos i-PM nyo lang po sila, mga ka-hybrid, at hindi po natin masyado sila ma-chat, at sabihin nyo na lang na ganito yung gusto nyong orderin na binhi. Ay tanongin nyo na lang po ang kanilang presyo every 3 kilos. Ayan po ang kanilang may bibigay ko pong contact detail ng mga ka-hybrid sa mga nais pong mag-avail ng kanilang binhi. So kung yung location po nyo, sabihin nyo po doon. Tapos about naman po sa C18, matagal na po itong binhi na ginagamit natin, mga ka-hybrid, mga ka-farmers. Although dito sa aming lugar ay sa mga nagtatanong kung kayo po ay gusto niyo pong umorder sa akin, hindi po kami nagbebenta. Bali ay pinopromote ko po yung mga ganitong binhi para po ay yung mga natatagalan pong umani, ay ito po yung may re-recommend ko po sa inyo na mabilisang maturity, itong C18. So tanongin nyo na lang po ito sa mga suking agriculture supply, itong C18 po, na sabihin nyo po na early maturing yung kanyang paglaki, yun po yung pwede nyo pong itanong sa suking agriculture supply. O kahit din po yung RC28, nasubukan na rin po namin yan noon pa. At nagtanim lamang po kami ng C18 dahil po ay sinubukan namin yung performance kung ganun pa talaga kaganda. At nakatulong nga yung dati kasi hindi kami nagtatry ng mga foliar. Ngayon ay maganda pala pag may mga foliar ang ating mga palay, no? So dagdag nutrients, nakakatulong po yun sa paglago ng mga ating mga palay. Tapos lalo sa mga butil ay talagang yung fish amino acid kasi ay talagang napakaganda po, lalo po sa kanya mga binutil. So yun po yung maganda po na gamitin, fish amino acid. Pinapabigat po niya yung butil, tapos yung butil hindi lang payat, talagang malusog na malusog yung magiging resulta. Kasi dun sa dalawa naming tinanim na hybrid rice, 3G's foliar po yung aming sinubukan. So yun po yung naging resulta rin naman. Siguro kung nag-fish amino acid kami dun, talagang ganun din talaga, napakaganda talaga ng resulta ng mga foliar po na aming ginamit na to, 3G's foliar, at lalo na po itong fish amino acid. So ginawa lang po namin yung fish amino acid, kinulang,
So ang ginawa namin, umorder po kami sa Shopee. So legit naman po, marami po doon sa Shopee na pwede nyo pong orderan ng fish amino acid. So kung marunong naman po kayo gumawa nun, ay may mga tutorial po doon sa YouTube na pwede nyo pong gawin. Ay minsan kumuha din po ako ng tutorial doon kung paano po gumawa ng fish amino acid. Mag-search lamang po kayo paano po gumawa ng fish amino acid. So hindi ko na po kasi na-demo sa inyo yung paggawa, at medyo maselan po yung paggawa, at medyo kumarte po kayo sa amoy, at talagang maamoy mo talaga yung bao, kasi may sensitive kasi yung pangamoy ko, kaya yun, hindi ko na naipakita sa inyo actual yung paggawa namin ng fish amino acid. So yun, sa mga pinakamahalaga na gumamit po tayo ng fish amino acid. So yung mga may re-recommend ako talaga na foliar, yun po yung mga na-test namin, yung Crop Giant, Tragus foliar, at yung fish amino acid. Yan pa lang po, tatlo yung aming na-apply dito sa lahat po na aming tinatanim na variety dito po sa aming area. So 3 hectares po lahat overall. Yung 1 hectare po namin yung C18, tapos yung 1 hectare is Bigante Plus, at yung Lab 777 po, para malaman din namin, kaya kami nagtatry ng ganitong mga variety, ay malaman namin kung ano talaga yung performance ng isang hybrid rice at yung inbred rice. At siguro next cropping dry season, gusto namin ulitin uli, pero gusto namin mag-try ng iba pa, na ano pa yung mga potential yield na kayang abutin ng isang variety, lalo na po yung yung mga pioneering Derby hybrid rice, katulad ng mga PHB 85, PHB 77, PHB 75, ay yan po yung mga napupusuan po naming itanim. Pero depende po kung ano po yung mapagkakasundo namin ng aming farmer, ay doon po namin nag-ano po kami, nagse-seminar din po kami para po ano po yung mas maganda yung potential yield, yung kanyang quality, characteristic, performance. Yan po yung mga isa sa mga sineseminar po namin para po ay mas maganda po yung pagpili po ng inyong mga binhi ng mga varieties. So yan na po, stay tuned lang po at panoorin nyo po hanggang dulo. Doon ko po i-reveal yung mga gusto nyo po malaman. Dalawa. Ayan o. Mga hybrid. Medyo sariwa pa. Ayan. Dito po sa lot na to, ang aming presyo ay 20 per kilo, mga hybrid. Dahil sariwa pa. Ayan. So napilitan na po kaming harvestin nito dahil nga ay may bagyo talaga rito. Dahil yung sa C18 namin at saka yung sa Bigante Plus ay talagang timing na timing po kami. Yung sa C18 ay hindi po na bagyo, hindi na tumba. Dun sa Gawidon, yung Bigante Plus namin, may konting part na nahiga, pero hindi siya naging madami yung nahiga. At part din dito sa aming Bigante Plus ay dito sa Lab 777 ay hindi rin po, mga ka-hybrid, ay konti lang po yung nahiga. Pero ang ginawa namin, tinalian po namin yan, mga ka-hybrid. So tingnan natin, at napakadami po yung kanyang inikot. Kada ikot ay halos 8. Binilang ko 8, mga ka-hybrid. So napakadami, napakakapal nitong bunga nitong Lab 777. So yan, best timing na naman ngayon. So isa lang naman yan, mga ka-hybrid, yung binabantayan natin yung bagyo. So although marami sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers na nagtanim din ng hybrid ay natumba. So yun lang yung masaklap, no, yung yung timingan talaga. So kahit anong hybrid, inbreed, talagang matutumba. So timingan talaga. So yun po yung talagang matibay talaga din sa hangin tong
Lab 777 ng Leeds Agri, pati rin po yung Bigante Plus. So dumaan dito yon si Bagyong Enteng. So konti lang yung tumumba, hindi naman halos lahat. Tsaka itong Lab 777 namin. At ngayon may darating na naman, syempre harvestin na natin.
ayan, finally mga ka-hybrid ay natapos na rin yung aming pag-harvest from C18, Bigante Plus at Top 7 ng Leeds Agri. So after na bagyo na si Enteng ngayon at may darating na naman bagyo, so talagang best timing talaga ang aming pag-harvest. So makikita dyan ay talagang hindi pa naman talaga dapat i-harvest itong aming tanim na lab, ay dahil ay kaysa dumapa ay mabuti na lang ay harvestin na maaga. Pero yung presyo is 20.50. Yan po ang naming napagkasunduan na presyo. So gusto namin bigay na 21 dahil nga lab, mahal pala ang lab. Kasi nga lab yan mga ka-hybrid. So yan, sarap sa pakiramdam yung naka-harvest na kayo ng konti lang yung dumapa, pero at least ay nakabawi. Yan, i-reveal ko po sa inyo yung aking aming experience at yung resulta nung aming pong na-harvest. 3 hectares overall, C18, Bigante at Lab 777. Ayan, pero makita nyo dyan, no? Green pa talaga, talagang hindi pa talaga dapat, pero pinilit na namin harvestin kaysa pera maging bato pa. Ayan. At yan na nga mga ka-hybrid, at i-reveal ko na po yung aming naani rito sa aming tanim na super hybrid rice. Una-una po ay C18 ay naka 162 po kami kabans per hectare. Yan po yung aming naging resulta. Unang-una po namin na-harvest inbred variety. So yan. So 61 kilos total average ng weight. Tapos ay minultiply ko po yan sa 61, 162 times mo sa 61, so ang kinalabasan po ng kanyang metric tons per hectare ay umabot po ito ng 10 metric tons per hectare. So sa Bigante Plus, umabot po ang aming naani, sa maniwala kayo at sa hindi, ay 211 po ang aming na-harvest per hectare po yan. So kumuha po ako ng sample ng 10 ng per kilo, so 58, 57, 60, 57, 59, 62, 60, 58, 59, 61. Yan po yung mga nakuha kong total weight. Pero ang kabuuan, 591 kilos. So, dinidbay ko po yan sa 10 kabans. So, ang average niya, total weight, ay 59.1 kilos. Yan po. Dinidbay natin, 211 divide mo sa 59, so umabot po ang kanyang metric tons. Ang potential yield niya ay umabot po ng 12.4 metric tons per hectare. Yan po yung aming na-harvest doon po sa Bigante Plus. So dako na tayo ngayon mga ka-hybrid, dyan sa malupit na hybrid rice na aming tinanim. Ito talagang, although yung naming na-harvest sa NK hindi niya naabot, pero ito muntikan na niya na naabot yung 246 kabans. Ito ay muntikan na rin, no? So 228 kabans po ang aming actual na harvest doon po dito po sa aming tanim na Lab 777 ng Leeds Agri. So kumuha po ako ng 10 sample para po malaman natin yung kanyang potential yield, no? Kumuha ko ng 10 sample, 63 kilos, 62, 62, 59, 61, 62, 63, 62, 61, at 59. So, umabot po ng kanyang total is 614 kilos. So, dinedbay ko po yan sa 10 kabans. So, umabot po ng kanyang total average weight ay 61.4. So, umabot po yan ng, so, tinimes ko po yan, minultiply ko sa 228 kabans times mo sa 61 kilos total weight average. Umabot po ito sa 14 metric tons per hectare. Yung kanya po naging potential yield. So, talagang napakalupit po ng
nitong hybrid rice na to. So talagang may re-recommend ko po sa inyo itong itanim nitong darating na dry season, no, mga ka-hybrid. At pati na rin po yung bigante. So may nag-comment sa ating section, no, yung bigante daw ay hindi dumabenta sa kanilang lugar. At maganda naman daw yung na-harvest pero hindi daw mabenta. Ayaw daw misang tanggapin. Yan po. Pero dito sa amin naman ay gustong-gusto na tong Bigante Plus. At nagulat nga sila at ganun yung naani namin na 211. So yan po mga ka-hybrid, ay depende sa inyong lugar kung talagang may mga masiselan din talagang bumibili ng hindi naman lahat, no. Sa aming lugar ay talagang gusto yan, yung Bigante. Yan. So ang total average po namin na harvest from C18, Bigante Plus, Lab 777, 162 po yung naani nung C18, Bigante Plus 211, at yung Lab 777 228. So a total of 601 kabans in just 3 hectare po yan, mga ka-hybrid. So yan po yung amin na harvest total. Talagang mapapawaw ka na talaga dito po sa aming tanim na mga hybrid rice at pati na rin inbred variety. So hindi po kami nagsisi dito sa aming kinuhang binhi. So yan lang po, mga ka-hybrid. So yan, mga ka-hybrid, konti ko po may share sa inyo at may mga naging protocol po kami ay ano na lang po, pakipanood na lang po yung hanggang dulo at pagtsagaan nyo na po panoorin ay talagang maiinip po talaga kayo panoorin. So kung gusto nyo skip nyo lang po, walang problema, pero sana wag nyo na po skip at para po ay maitulong nyo lang din po rin sa akin, no, mga ka-hybrid. Maraming po salamat, mga ka-hybrid, at ilalagay ko dyan sa aking description yung mga information, mga details na pwede nyo pong itanong sa akin. At maraming pong salamat. Thank you for watching. Ingat po, mga ka-hybrid, at God bless.